Meron akong kwento sa inyo, guys. Seryoso to. Nung baby ako, itong area na to, may mumu. Talagang may mumu dyan. Tinang Ito. Guys, ang bigat ng pakiramdam. Mariam Sayed Samir Marbella Al-Alawi o mas kilala sa pangalan na Ivana Alawi. Wala na yatang hindi nakakakilala sa kanya sa panahon natin ngayon. Mapapinoy ka man o ibang lahi, lalo na sa mga kalalakihan natin dyan. Tama ba ako mga tropa? Well, it's very obvious na marami talagang umahanga dito kay Ivana. Hindi lang dahil sa taglay nitong kagandahan at kaseksihan, kundi dahilin sa kanyang ipinapakitang kagandahang loob sa kanyang kapwa. Kaya naman hindi katakataka ang mabilis na pag-arangkada ng subscriber count na kanyang YouTube channel. Pero sa kabilang banda, may ikinuwento nga itong si Ivana na talagang makapanindig balahibo ng akin itong nalaman. Tungkol nga ito sa isang bagay sa loob ng kanilang tahanan sa bansang Bahrain sa Middle East. Narito ang video clip, panoorin natin. Meron akong kwento sa inyo, guys. Seryoso to. Nung baby ako, itong area na to, may mumu. So, pag humiga ka sa supa, binenta ko na yung supa na yun kasi sobrang haunted talaga ng supa na yun. Pero yung supa na yun, humiga ko yung mga uncles ko, yung mga gano'n, lahat sila, yung yaya namin dito, lahat minumulto itong bahay na to. So, well, hindi na bago ang ganitong klaseng mga kwento, lalo na sa mga bahay, gusali, lugar at hindi gaanong pinupuntahan at binabahayan ng mga tao. Kaya naman ang ganitong klaseng karanasan ay nagiging normal na dahil halos karamihan sa atin ay naka-experience na nito. Well, karaniwan sa atin kilala si Presidente Rodrigo Duterte sa pagiging matapang at walang inuurungan. Pero lingid sa kaalaman ng iba, meron pala itong isang kinakatakutan na kanyang inamin sa isang interview. Katulad ng karamihan, takot din pala ang ating Pangulo sa multo dahil nang minsan daw bumisita si Ilocos Norte Governor Imee Marcos sa Malacanang at nang maikwento nito ang mga kababalagan sa palasyo. Ngayon mo yan si Imee Marcos, nag-usap kami. He was here the other night, or was it last night? Talagang may mumu dyan. Sabi ko, ilan nakita mo niya? Mga 5. Hindi man tayo sigurado kung nagbibiro lang ang Pangulo. Pero ito ang idinahilan niya kung bakit ayaw nitong matulog sa Malacanang at mas ninais na lang umuwi balikan araw-araw sa Davao. Ang mga kwentong katatakutang ito sa palasyo ay madalas lang nating marinig sa mga dating personalidad na nasubukan ng tumira dito. Pero nang i-post mismo mula sa official website ng Malacanang ang mga larawan ng di umano'y multo, marami ang nalinawan at naniwala na totoo nga ang mga kwento dito. Tulad ng isang litrato na to nakuha sa entrance ng Malacanang. Makikita ang lalaking nakabarong na walang ulo. Hindi sigurado kung isa lang itong glitch mula sa camera at malayo pa ang kuha nito. Pero isa pang pagpapatunay ng multo sa palasyo, ang kuha mula sa Heroes Hall ng isang staff. Mapapansin sa kanyang likuran ang anyo ng isang tao na medyo malabo kahit wala daw siyang kasama noon. Marami din tayong nababasang mga komento ng pagpapatotoo mula sa dati at kasalukuyang nagtatrabaho dito na madalas talaga silang makaramdam ng kababalagan at katatakutan sa palasyo. Wala naman sigurong hindi nakakilala kay Kuya Jobert. Isa sa mga iniidolo natin pagdating sa pagpapatawa at pagpapasaya sa ating mga kababayang Pilipino. Maging sa kanyang YouTube channel ay walang humpay sa pag-upload ng good vibes content na siguradong mag-e-enjoy ka at malilimutan mo ang iyong mga problema. Pero nito nga lang January 10, 2021, nag-post si Kuya Jobert ng hindi pangkaraniwang video sa kanyang YouTube channel. Dahil pag napanood mo ito ay paniguradong tatayo ang buhok mo sa ulo kahit kalbo ka pa. Narito ang video na pinost niya. Hi guys, kaya dito ako ngayon, mag-isa ako sa bahay at luluto ako ng spaghetti. Ang kailangan natin mga ingredients ay hotdog. At habang magluto tayo ng hotdog ay medyo syempre kailangan natin ng Para sa kaalaman ng iba, si Kuya Jobert ay kasalukuyang nasa ibang bansa. Base nga sa video na pinost niya, habang siya ay nagre-record ng vlog ay kinagulat niya ang kanyang nasaksihan dahil unti-unting umuurong ang paper towel sa kanyang tabi habang siya ay nagsasalita.
Napansin at napalingon siya ng mabilis nang tuluyang mahulog ito sa sahig. Kitang-kita sa mukha ni Kuya Jobert ang bakas ng pagkatakot. Dahil ayon sa kanya, mag-isa lang siya noon sa bahay nang mangyari ang kababalaghang ito. Napasabi pa nga siya ng salitang multo dahil alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang ibang kasama sa bahay nang mangyari yun. Subalit hindi pa rin gaanong malinaw para sa akin kung totoong paranormal activity nga ang naranasan ni Kuya Jobert dahil wala siya masyadong inilagay na detalye sa video. Knowing Kuya Jobert for the longest time, hindi naman niya siguro gagawin ito para humakot ng views at atensyon sa tao. Dahil noon pa man, kahit wala pa siyang YouTube channel, ay talagang binabalik-balikan ang kanyang mga nakakatawang video. Jamil, isa sa may mga pinakamarami at mataas na subscriber count dito sa Pilipinas. Kamakailan nga lang, pinost nila ang isang video sa kanilang YouTube channel na talagang kakilakilabot, makapanindig balahibo at paniguradong lalamigin ka sa takot pag iyo itong napanood. Ang video footage na to ay nangyari sa kanilang bagong bahay na nilipatan na tinawag nga nilang Diamansyon. Panoorin natin ang paliwanag ni Jayzam sa kababalagang ito sa kanilang bahay. Kay Gads Mariwar. So ngayon, ito nangyari to ng mga nakaraang araw pa, hindi na namin pinansin mga kaigan. Pero panoodin nyo na lang mga kaigan. Shit, batang bata. Ayan mga kaigan, narinig nyo naman, may batang umiyak. Narinig mo? Bata. Idinetali nga nila sa videong ito na habang naka-live sa Facebook ang kaibigan nila, ay wala naman doong bata na malapit sa kanila. Kaya sila mismo ay nagtaka nang may marinig silang tila bata na umiiyak. By the way mga kaigan, para alam nyo, dito naglilinis si Rosette, dito doon niya narinig. Narinig ko na yan, narinig ko na kaagad. Tapos hindi ko na pinansin, tapos nagsalita, narinig mo yun. Sabi ko, bata. Hindi pa man natapos ang katatakutan sa loob ng Diamansyon dahil na-record din nila sa video ang pagpaparamdam ng di umano'y multo sa kanilang bahay. Ako nagawalis lang ako. Utang ina! Emergency Sarah, dyan namin yun. Napag-alaman din natin na noon pa man ay nakaka-experience na sila nito sa dati nilang kondo na tinitirhan. Mas nakakatakot at nakakakilabot ang karanasan nila dito. Mga kaigan, tumutunog yung fire alarm dito sa kinakabahan lang kami kasi kayo napapatay-patay mga kaigan yung fire alarm doon sa tapat ng pito namin. Namamatay tapos bubukas ulit. Ayan mga kaigan, nandito na tayo. Tumutunog siya oh. Walang dahilan. May marimar na yan. Dito yung may multo eh. Hoy, patay mo nga. Patay mo to, Diyos me. Ayoko na dito. Ayoko na dito. Madalas pala nilang ma-experience sa dati nilang kondo ang ganitong klaseng nakakatakot ng pagpaparamdam. At kung napansin nyo sa video, paglabas ni Jayzam sa hallway, ay nakuhaan ng camera niya ang tila anyo ng isang babae sa kanyang likuran. Wala tayo gaanong detalye sa videong ito kung isang ang multo ang nahagip ng camera o kaya naman mataas ang tsansa na isa lang itong taong naninirahan din doon. Setsuna Ignacio o mas kilala ng lahat bilang Ako si Doggy. Siguradong kilala mo siya lalo na kung ikaw ay mahilig sa larong Mobile Legends. Isa din si Doggy sa pinakasikat na social media influencer sa panahon natin ngayon. Nakilala siya sa kanyang personalidad na makulit at masiyahin. Pero lingid sa kaalaman ng mga ibang fans at nakakakilala sa kanya. Meron din pala itong naging karanasan sa mga bagay na kapag naranasan mo, ay imposibleng hindi tumayo ang lahat ng balahibo mo sa buong katawan. Dahil isang araw ay bigla na lang nilang napagpasyahan ng kanyang mga kaibigan na pasyalan ng isa sa pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Ang abandonadong hospital sa may Clark Air Base, Pampanga. Naitayo ito noong dekada 60 kung saan dinadala ang mga sugatang sundalo noong kasagsagan ng Vietnam War. Pero noong 1991, isa ito sa mga naapektuhan pagkatapos sumabog ang bulkang Pinatubo. Kaya inabandona ito ng tuluyan at pinabayaan ng mga sundalong Amerikano. Makalipas ang 30 years, kilala na ang ospital na to bilang isa sa pinaka-kinakatakutang lugar dito sa ating bansa. Kaya ang mga thrill seekers at mga mahilig sa mga katatakutan ay naku-curious kung totoo nga ba na merong kababalagan na nangyayari dito. At isa na nga dito ang grupo nila Doggy. Hindi pa man sila tuluyan nakakapasok sa loob mismo ng abandonadong gusali, ay meron na agad silang naramdaman na isang babala para hindi na nila ituloy ang planong pagpasok dito. So guys, nandito kami sa Clark Air, yung hospital na haunted. So, yeah men. Pero bigat ng pakiramdam dito guys. Oh, bigat dyan pa lang Dito pa lang men. Maano nang bigat na yung pakiramdam. Parang may weight yung betlog ko. Habang papalapit sila sa haunted na hospital,
Nakaramdam agad sila ng mabigat na pakiramdam sa katawan ayon kay Doggy at sa mga kasama niya. Pero hindi pa dyan natapos ang kanila nakakakilabot na karanasan sa araw na yun. Ilang saglit lang ang makalipas, ganito ang sumunod na eksena. Kasi kakanan tayo yan, tapos kalila. Guys. Balik. May ano, may Narinig ako. sumitset na. Balik. Ang isa nilang kasama napansin na may sumisitsit sa kanila habang naglalakad. At ang tinig daw ng kanilang naririnig ay galing mismo sa loob ng haunted na gusali. PUBG player ako, alam ko saan galing, sa building sa taas, okay? May sumitsit mo. Akala ko lang talaga, ano tawag doon, Sa akin paglingon sa ko. left side. Oo. Sa left side yun. Paglingon ko, Dito. Napaganon ako. Ganyan as in, mismo. Napaganon ako, tapos pinakita ko pa, as in. Naunaw mo na. Kaya naman walang pag-aalinlangan tinawag niya ang kanyang mga kasama para bumalik. Pero itong si Doggy, napagpasya na ituloy nila ang pagpasok sa loob. At this time pinayagan na sila kasama ang security guard na nagbabantay doon. Yun nga lang, meron silang naramdaman na paniguradong hindi nila ito makakalimutan magpakailanman. Takin na tol, ang bigat no. I mean, Mabs, nandito na Mabs, dito lang Mabs. God, boy. Ang bigat. So guys, pinayagan kami ni Kuya. No, try natin, guys. Kuya. Sir. Sir. Hindi na po, okay na po ako dito. Okay na po ako. Opo. Di na po, dito na po. Hindi ko na po kaya, boss. Ha? Hindi, palabas tayo dyan. Hindi na po kaya, boss. Ayun na kaya? O, tara. Ayon kay Doggy, bago pa man nila pasukin ang loob, sobrang bigat na sa pakiramdam. At nang pasukin na nila ito, hindi pa man sila nakakalayo. Itong si Doggy, sinabihan na si Manong Guard na hindi na niya kayang tumuloy pa. Dahil iba na ang kanyang nararamdaman sa tagpong iyon. Napansin din pala ng iba nilang kasama na bago sila pumasok sa loob, ay may malamig na hangin silang naramdaman na tila may gustong humarang sa kanila. Nakita niyo yung bata, yung kanina, alam niyo yung kanina lahat tayo nandun, yung umakyat si Mabsi, unang umakyat ka, tapos pumasok si Mabsi, tapos umakyat, tapos sisilip ka, biglang umangin ng malakas doon yung sumilip ka, tapos sabi niya yung bata umarang.